So ngayon, nandito naman po tayo sa ating pag-aaral sa salita ng ating mahal na Panginoon. At ngayon po, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman po sa ating napakahalagang malaman o pinakamahalagang paksa ng banal na kasulatan ay ang kalagayan ng mga patay. Ang kalagayan ng mga patay ay ating pong paksa sa mga oras na to. So, ako po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong panahon na ibinigay upang pakinggan ang salita ng ating Diyos. Alam ko mga kapatid at mga kaibigan na ang panahon na tayo po ay makinig sa salita ng Panginoon, hindi po tayo ang gumagawa nito, kundi ang Diyos. Gumagawa ang Diyos sa ating buhay upang dalhin tayo sa pakikinig ng Kanyang mga salita at upang malaman ang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa Kanyang mga salita. At ngayon, akin pong dadalhin sa inyo ang kalagayan ng mga patay. Subalit, bago ako magpapatuloy sa ating pag-aaral, akin pong anyayahan ang bawat isa na yumuko tayo sa panalangin at hingin natin sa Panginoon ang pamatnubay upang maunawaan natin ang ating pinag-aaralan. So tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, at pinapasalamatan namin ang iyong pagkamabuti sa bawat isa, sapagkat ikaw, Panginoon, ang nagkakaloob ng magandang panahon na mapakinggan at mapag-aralan namin, Panginoon, ang iyong banal na mga salita. O dakilang Diyos, ang amin pong pag-aralan ngayon ay ang paksa po tungkol sa kalagayan ng mga patay. O dakilang Diyos, bigyan mo po kami, Panginoon, ng karunungan. At bigyan mo kami, Panginoon, ng kaunawaan sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu Santo, upang ang mga paksa na aming pag-aralan ngayon sa pamamagitan ng banal na kasalita ay aming lubos na maintindihan. Upang kami, Panginoon, ay hindi maligaw sa mga maling pananaw sa sanlibutan ito at mga maling pandaraya na ginagawa ni Satanas sa sangkatauhan. At kami, Panginoon, ay lalapit sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan ito. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa panalangin namin. Hinihiling namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. So, ang ating patuloy na pag-aaral ay nakasintro lamang po sa banal na kasulatan. No? Katulad po ng ating patuloy na tanong, ano ang pundasyon sa salita ng Diyos? So, ang pundasyon sa salita ng Diyos ay walang iba, katotohanan. Isa sa katotohanan ng paksa ng banal na kasulatan, ang ating pag-aaralan ngayon ay may kinalaman sa kalagayan ng mga patay. Ito ang paksa na dapat nating tuunan ng pansin, sapagkat ang ating sanlibutan ay patuloy na naniniwala sa mga bagay na kathang-isip tungkol sa kalagayan ng mga patay. So, yan po ang ating pag-aaral ngayon. Sabi dito sa Juan 8:32, sabi ng Panginoong Hesukristo, at inyong makilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. So walang ibang bagay na magtuturo sa ating katotohanan kundi ang banal na kasulatan. Ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, kapag ito po ay ating nakilala at ating puntong sinunod sa ating buhay, tiyak na tayo po ay mapapalaya. Hindi tayo manatili doon sa mga tinatawag na kathang-isip na walang katiyakang pananaw sa buhay, kundi tayo po ay maihatid sa katotohanan na dala ng banal na kasulatan. So, tulad ng aking binanggit, ang ating pong sentro sa pag-aaral ay walang iba
kundi ang paksa na ang kalagayan ng mga patay. So, ngayon mga kapatid ko at mga kaibigan, ano po ba ang tunay na kalagayan sa mga taong nabubuhay? Ito po ba ay mayroong kamatayan? Yes. Ang aklat po ng Job 14:10, ito po ay ating mababasa. Ang sabi dito, ngunit ang tao ay namamatay. Totoo po yan. Ang tao po ay namamatay at ibinabaon. So, ang tao ay mamatay at anong gagawin pag namatay? Ibinabaon. Ang tao ay nalalagutan ng hininga. Diba? Ano ang mangyari sa isang tao pag nalagutan ng hininga? Patay. Ngayon, ang tanong dito ni Job, at saan siya naroon? Saan naroon ang mga patay? Ito po yung ating tanungin sa tanong ng aklat ng Job. Saan naroon ang mga patay? So, yan po ang ating pag-aaral ay dapat nating alamin sapagkat sa panahon ngayon, ang kaalaman ng karamihan ay nagsasabi ang patay ay naroon na raw po sa impyerno. Ang patay naman na mabuti ay naroon na raw po sa langit. Nakapiling na nila ang Diyos. So, kaya po ating pong pag-aralan kung saan naroon ang mga patay ngayon. So, ano ang mangyayari sa isang tao pag namatay siya? Ano ang mangyayari? Ito ba ay pupunta na sa langit o pupunta na sa impyerno? At ang kasabihan naman ay mayroon yung tinatawag na pagala-gala sa sanlibutan. So, yun po yung ating mga pinapaniwalaan at ating tinatanggap na mga paniniwala na tingin natin sa ating buhay ay ito ay totoo. At namulat tayo na itong mga paniniwalang ito ay totoo sa ating buhay. Subalit, isa sa mga bagay na magtuturo sa atin ang banal na kasulatan para sagutin ang mga katanungang ito. Kung ito ba ang mga paniniwala ay naayon sa banal na kasulatan. Ano ang mangyayari sa isang tao pagkamatay niya? Ano ang mangyayari? Ito ba'y pupunta sa impyerno? Ito pupunta ba sa langit? So, ating pong pag-aralan ang katanungang ito na dapat natin pong malaman sa ating buhay. Okay? So, sabi dito, ang pinakamalaking misteryo sa lahat ay ang kalagayan ng mga patay. Ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay mamatay? Sapagkat ito po ay pinag-uusapan at pinag-usapan ng karamihan, Alam niyo po ba na itong lugar ng Ehipto, Ang lugar ng Ehipto ay isa sa mga aral na nagbumula doon na ang paniniwala ay kapag namatay raw ang isang tao, ang ginagawa nila sa isang patay ay inilagay nila sa isang bangka at inilagay doon sa Nile River at ipinapaanod ito sa paniniwala nila na kapag ang patay ay inilagay sa bagay na iyon, mayroon silang pinaniwalaan na kinikilala nilang Diyos na si Osiris na sasalubong sa patay doon sa kabilang buhay. Kaya nga po, ang mga Ehipto noong unang panahon, kapag namatay ang isang tao, lahat ng kagamitan o kayamanan ng pag-aari ng isang taong namatay ay inilagay nila doon sa katabi ng kabaong sapagkat naniniwala sila na sa kabilang buhay ay mayroong sasalubong na tinatawag nilang ang Diyos ng kamatayan na si Osiris. At doon sa kabilang buhay, kapag dala nila ang kanilang kayamanan, magiging mas higit na maganda ang kanilang pamumuhay. So, yan po yung mga pananaw sa
lugar ng Ehipto. Kaya po, ang tanong, ito bang paniniwalang ito ay sinang-ayunan ng banal na kasulatan? Oh? So, ating pong pag-aralan ang banal na kasulatan kung itong mga pananaw na ito sa buhay ay ito'y sinang-ayunan sa banal na kasulatan. Tama ba ang paniniwala ng mga Ehipto? No? At ako po, bilang inyong tagapagturo at mga ngaral ngayon, sa amin pong probinsya noon, ay ganun din po ang paniniwala ng aking mga kababayan na nakahukay raw po sila doon sa libingan ng maraming kayamanan sa isang taong namatay na. Bakit? Sapagkat mayroong paniniwala na kapag namatay isang tao, ang lahat ng kayamanan inilagay doon at naniniwala sila na mayroong panibagong buhay sa kabilang buhay. So itong mga paniniwalang ito na dapat na tinatangkilik ng karamihan ay dapat nating malaman kung ito ba'y sinang-ayonan sa Biblia. So isa pa, ang sabi ng iba ay kapag namatay ang isang tao, kapag siya ay mabuting tao, didiretso na raw siya sa langit. At kapag siya ay masama, pupunta siya sa impyerno. At mayroon pang paniniwala na sa impyerno raw, ang hari sa impyerno ay walang iba, si Satanas. Oh? Kaya po, sinasabi ng karamihan na pag nag-aaway, magkita tayo doon sa impyerno. Hinihintay ka ni sa Satanas. So, mayroon po tayong paksa dyan sa pag-aaral niyan. Abangan nyo po, itatapik ko po sa inyo kung ano ang turo ng Biblia tungkol sa impyerno. Okay? Totoo ba na ang patay, kapag namatay siya, pupunta na sa langit? At kapag masama siya ay pupunta na sa impyerno? Yan po ang ating pag-aralan. Sapagkat itong paniniwalang ito ay karamihan sa ating mga kaibigan, kababayan, ito po ay tinatanggap nila. No? Pinapaniwalaan. So, isa pa. No? Reincarnation. Isa rin to sa mga popular na paniniwala sa sanlibutan. At tinatangkilik ito ng karamihan na mayroon daw pong tinatawag na reincarnation. Ano po ba ang ibig sabihin ng reincarnation? Ito po ang pananaw ng karamihan. Kapag daw po ang isang tao na masama ay namatay, muli siyang ipapanganak muli sa magandang kinabukasan. Oh? Mag-reincarnation siya. Oh? Maipanganak siyang muli. Kapag daw po ang isang tao ay mayaman o magandang kinabukasan, subalit, ay pwede siyang ipanak muli sa mahirap na kalagayan. O ang isang taong napakasama ang ginawa sa libutan, pwede siyang ipinanganak muli na maging katulad sa hayop. O katulad ng paru-paro, o baka, o anumang hayop, pusa, aso. Kapag siya gumawa o siya ng pinakamaraming kasamaan sa libutang ito, pag namatay siya, maipanganak muli siya sa pamagitan ng hayop. Yan po yung mga paniniwala na karamihan ay ating naririnig. At ito'y karamihan tinanggap ng mga tao, pinaniwalaan. So, totoo ba yan? Katulad po ng namatay ang aking kaibigan doon sa Parola. Sa may banda ang Parola, Divisoria. Sapagkat ako po noon ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon at ang aking pong pananaw ay kagaya rin nila, no? At ako po ay hindi pa nakapag-aral ng banal na kasulatan. Nung namatay ang aking kaibigan at mayroong lumipad na isang paru-paro na pumasok sa isang kwarto at biglang nagsalita ang aking kasamahan, huwag kayong maingay kasi dinalaw tayo ng ating kaibigan. Siya yan ngayon. So, itong mga pananaw na ito, no? Ito'y kabilang sa paniniwala na tinatawag na reincarnation.
na maaring ipapanganak ng isang taong masama o anumang tao sa pamagitan ng ibang anyo o hayop. So, yan po yung pananaw o paniniwala na karamihan ay tinatangkilik. Ating pong pag-aralan sa banal na kasulatan. Isa pa pong bagay na ating pong naririnig o karamihan ay pinapaniwalaan. Itong salitang purgatorio. Sabi, kapag daw po ang tao ay namatay, pupunta sa purgatorio, at doon sa purgatorio, doon sila lilitisin kung sila po ay papasok sa langit o kung sila po ay pupunta na sa impyerno. So, itong mga pananaw na ito sa buhay at mga pinaniwala na kadalasan halos ang buong sanlibutan ay pinapaniwalaan. Totoo ba sa Biblia na mayroong tinatawag na purgatorio? So, ngayon po ang mga katotohanan o mga aral na ating naririnig na dapat nating ihantulad sa banal na kasulatan kung ito ba ay sumasang-ayon sa ating banal na kasulatan. So, wag po kayong kukurap o ating subaybayan ano ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa kalagayan ng mga patay. So, ating pong sagutin ang mga katanungan o itong mga aral kung ito ba ay sumang-ayon sa banal na kasulatan. Ang tanong dito ni Job, sa aklat ng Job 14:14, ito po ang sinasabi, kung ang isang tao ay mamatay, kung isang tao ay mamatay, mabubuhay pa ba siya? Mabubuhay pa ba siya? Ano kaya ang sagot ng banal na kasulatan tungkol sa katanungan ni Job sa pamamagitan ng banal na kasulatan? Sa aklat ng Job. Ano ang sagot ng banal na kasulatan? So, ang sagot po ay matatagpuan natin sa Isaiah 26 verse 19. Ito po ang sinasabi, ang inyong mga patay ay mga bubuhay. Ang aking patay na katawan ay babangon, magsigising, magsiawit kayong nagsisitahan sa alabok, sapagkat ang inyong hamog ay gaya ng hamog ng mga damo at iluluwa ng mga patay. So maliwanag pong binabanggit ng banal na kasulatan na ang patay ay mabubuhay. So, mabubuhay po ang patay. At kailan po ito mangyayari ang pagkabuhay sa mga patay? Mangyayari po yan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Mayroon po akong topic dyan, abangan nyo po. Ano ang mangyayari sa patay pagkabuhay ni Kristo? Okay? Ang pagdating ni Kristo. So patuloy natin pag-aralan mga batid, ang kalagayan ng mga patay. So, yan. Tanong, ano ang kalikasan ba ang taglay ng isang tao? Ano ang kalikasan na taglay ng isang tao? Ito ba ay mortal o immortal? Ano po ba ang ibig sabihin ng mortal? At ano ang ibig sabihin ng immortal? So, ang mortal po ay namamatay. Tandaan natin ha, ang tao ay mortal, namamatay. Ano naman ang immortal? Ang immortal, ito po ay hindi namamatay. So, naunawaan natin ang kalagayan. Ang mortal ay namamatay. Ang salitang immortal ay hindi namamatay. So, sa Biblia, ang bayang Ehipto, itong paniniwala ng mga Egyptian na mayroon daw pong kaluluwa o patay na walang kamatayan. Kaya po mayroon po silang minumonified nila ang bangkay sapagat naniniwala sila na kapag ang isang tao ay mayroong tinatawag na kaluluwa na hindi namamatay. So, sa Biblia, sino lamang pong walang kamatayan? Ating alamin.
makikita nyo po ang tinatawag na angka, na ito po ay tinatawag ng mga Egyptian na susi ng immortality. Kaya nga po, pag namatay ang isang katawan, sinasalubong siya doon ni Osiris, at si Osiris ang Diyos ng kamatayan. Kaya mayroon silang susi ng immortality. Ang kaluluwa daw po ay hindi namamatay. So, ating pong pag-aralan yan. Sa Biblia, sino lamang po ang walang kamatayan? Sabi dito, sa unang Timoteo 6:15-16. Nasa kanyang kapanahonan ay pinihayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. So, ang Diyos, ang Panginoon natin, ay walang kamatayan. Siya lamang ang walang kamatayan. Ngunit ang tao ay mayroong kamatayan. Sabi dito sa Roma 6:12, huwag na maghari ang kasalanan sa inyong katawan na mayroong kamatayan. So, sino lamang ang itinatawag ng Biblia, itinuturo ng Biblia na walang kamatayan? Ang Diyos lamang. Ang tao po ay mayroon pong kamatayan. Kaya nga po sa unang verse ng ating binasa kanina, ang tao ay namamatay. Ang tao ay nalalagutan ng hininga. Yan po ang kalagayan natin. Hindi po tayo immortal, kundi tayo po ay mortal. Ang mortal ay namamatay. So, ang Diyos lamang po ang immortal. So, kung makikita nyo po ang itong picture na nasa screen ngayon na yung nakikita, no? Nakikita nyo po ba itong babae na umiiyak sa isang libingan at itong lalaki na nagko-comfort sa kanya? Kaya po mayroong tinatawag na araw ng mga patay, sapagkat sa paniniwala nila na mayroon daw pong babalik daw po yung kaluluwa. At yung kaluluwang iyon, yun daw yung magko-comfort sa iyo. So, sabi nila, ang patay daw po ay ang katawan lamang natin. Ang katawan lang naman ang namamatay, subalit yung kaluluwa natin, hindi raw po yun mamamatay. Kasi yun daw yung walang kamatayan. At makikita nyo nga po itong picture na kino-comfort ng isang pinapaniwalaan nila na ang bagay na yan ay kaluluwa daw yan. At kino-comfort ang isang babae na umiyak doon sa libingan. So, ang patay ay hindi naman daw namamatay ang kaluluwa, kundi ang katawan lamang ang namamatay. So, yan po yung ating sagutin sa ating pag-aaral ngayon. So, patay ba talaga ang patay? Sabi nila, yung kaluluwa, hindi raw yun namamatay, sapagkat ang katawan lang ang namamatay. So, totoo ba itong mga pananaw o paniniwala na ating nasasagap o pinaniwalaan ng karamihan ngayon? Maaari ba ang iba ay nagsasabi na may hindi namamatay na kaluluwa sa loob ng katawan na namamatay? Kaya ang tanong, mayroon ba talagang kaluluwa sa ating loob na katawan na hindi namamatay? Kapag namatay ang ating katawang lupa, yung kaluluwang iyon, yun ang lalabas na hindi namamatay. So, ang kaluluwa ba ay mortal o immortal? Tandaan natin, ano ang ibig sabihin ng mortal? Ang mortal ay namamatay. Ang immortal ay hindi namamatay. So, ang tanong po ay, ang kaluluwa ba ay immortal o immortal? Ating sagutin sa banal na kasulatan. Ating basahin sa aklat ng Ezekiel 18 verse 4. Ito po ang ating mababasa. Tandaan niyo po ang talatang ito sapagkat dito natin masasagot
ang katanungan na patagal ng pinagtatalunan ng karamihan, na mayroon daw pong kaluluwa na hindi namamatay. So, ang sabi ng Biblia, si Ezekiel 18 verse 4, narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng anak ay akin, sabi ng Panginoon. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So maliwanag pong binabanggit dito na ang kaluluwa po ay hindi immortal soul. Ang kaluluwa po ay mamamatay. So ang kaluluwa ay mayroon pong kamatayan. So ating pag-aralan sa ating sunod na pag-aaral ngayon, ano ba ang tinatawag na kaluluwa sa Biblia? So, kung nag-iisip ka na ang kaluluwa yung lalabas sa katawan natin, subalit ating pag-aralan kung ano yung kaluluwa sa Biblia. No? Sapagkat maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan na ang kaluluwang nagkasala ay namamatay. So, magtanong ako, sino ba yung nagkakasala? Yung buhay o patay? Ang patay po ba ay makagawa pa ng kasalanan? Hindi na po. Sino lamang ang mayroong kakayanang gumawa ng kasalanan? Ang taong buhay. So, sigurado ako na ang kaluluwang tinatawag sa banal na kasulatan ay ang taong buhay. Ilang katao ang nagkasala ayon sa banal na kasulatan? Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa katuwiran ng Diyos. Roma 3:23. So, ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. So, ating patunayan mamaya yan na ang kaluluwang tinatawag sa banal na kasulatan ay ang taong nabubuhay. So, no? Sabi dito, ang kaluluwa ay mortal, hindi po immortal. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid, ang salitang mortal ay namamatay. Ang salitang immortal ay walang kamatayan. Kaya po ang salitang kaluluwa ay mortal o namamatay. So yan po ang katotohanan na ating nalaman. Gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, mga kapatid, na ang kaluluwa, ang Biblia ay gumagamit ng salitang kaluluwa na 460 na beses, 460 times na binanggit ng banal na kasulatan. Pero kahit saan walang tinutukoy ang banal na kasulatan na immortal soul. Lahat ng binabanggit sa banal na kasulatan ay ang kaluluwa ay mayroong kamatayan. Walang kaluluwang binanggit sa Biblia na ang kaluluwa ay walang kamatayan, kundi ang kaluluwa ay mayroong kamatayan. Kung basahin niyo po ang aklat ng mga awit, napakaraming binanggit ang salitang kaluluwa dyan. Kung gusto niyong malaman, i-search niyo po sa aklat ng tinatawag na King James Version sa English at i-type niyo po ang kahit sa Tagalog, salin na Tagalog, i-type niyo po ang salitang kaluluwa. Mababasa niyo po dyan na ang kaluluwa ay mayroong kamatayan. Sapagkat ang kaluluwa na binabanggit sa banal na kasulatan ay ang taong nabubuhay. So, yun, ulitin ko po, ang kaluluwa na binabanggit sa banal na kasulatan ay gumagamit ng salitang kaluluwa ay 460 times. Pero kahit saan walang tinutukoy na immortal soul ng banal na kasulatan. So, yan, tanging ang Diyos lamang ang walang kamatayan. So, ngayon, ano ang itinuturo ng Biblia sa estado ng tao sa kamatayan? Yung kamatayan ng isang tao ay ang tinuturo ng banal na kasulatan. Atin pong basahin. Mayroon bang nalalaman ang mga patay? Ang estado ng mga taong namatay na. Ano ang tinuturo ng Biblia? Yung nangamatay na, naghimlay na sila ngayon. Yung inilagay na sa kabaong. Ito ba ay mayroon pang nalalamang mga bagay?
Huh? So ating basahin ang aklat ng Ecclesiastes 9 hanggang 6 hanggang 10. Ito po ang ating mababasa. Tandaan niyo po ang versikulong ito. Kung mayroon po kayong Biblia o ballpen sa inyong nahawak ngayon, isulat niyo po ito. No? Nalalaman ba ng mga patay ang mga bagay kung sila ay patay na? Ang sabi po ng Biblia sa Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga matay. Totoo po yan. Ikaw ba, sa buhay mo ngayon, ikaw na nabubuhay, alam mo ba na ikaw ay mayroong kamatayan? Yes, alam natin na tayo po ay mayroong kamatayan. Ano man ang iyong ginagawa, ano man ang ating ginagawa, tayo po ay dadating sa punto na mamamatay. Kaya nga sabi ng aklat nito, nalalaman ng mga buhay na sila'y mga matay. Ngunit, sabi dito, hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan. So, ang patay na nangamatay na nasa libingan ngayon o nasa kabaong ngayon, ay wala na pong nalalaman. Hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sa mga palabas na ating napapanood. Na nagsasabi, babalik ako, gagantihan kita. Alam nyo ba ang pangapalabas na ginagamit sa television? Isa rin yan na ginagamit sa Satanas upang dayain ang paniniwala ng sangkatauhan tungkol sa kalagayan ng mga patay. Sabi pa ng isang palabas, pag ako'y namatay na, babalikan kita. Pero ang banal na kasulatan, wala na silang kagantihan. Wala silang kapangyarihang magsihiganti. Bakit? Ang kanilang pag-ibig, ang pagkapuot at pagkainggit ay nawala na. So wala na mga kapatid, mga kaibigan. Kahit ang kanilang pagmamahal, wala na silang kapangyarihang mag-ibig, umibig, o magalit, o maiinggit. Bakit? Ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit ay nawala na. Wala na silang mga anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So kapag ang patay ay namatay, sila po ay wala na pong nalalaman. Wala na silang bahagi. Ang lahat ng kanilang ginawa habang sila nabubuhay ay hindi na po maaalala. Sapagkat wala na silang bahagi. Lahat yon ay nawala ang kanilang alaala. So yan po ang katotohanan ng binabanggit ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi ng Ecclesiastes 9 verse 10, ano man ang iyong ginagawa, ano man ang ginagawa mo'y, pagbuhusan mo ng iyong kalakasan o kakayanan. Sapagkat sa Sheol, ano ba ang salitang Sheol? Sa salitang Hebreo, sa Old Testament, ang salitang Sheol ay tumutukoy po ito sa salitang Hebreo na libingan. Libingan po yan. Kaya nga sabi dito, ang iyong makakaya sapagkat sa Sheol o libingan na iyong kasasadlakan mo ay wala ka nang gagawin. Ni pag-iisipan, ni pagbubuhusan man ng kaalaman. Kapag ang isang tao ay namatay, saan siya pupunta? Doon po siya sa libingan, siya Sheol. Wala na po siya doong pag-iisip. Wala na siya doong pagbubuhusan ng kanyang kaalaman. Kasi po, ang patay ay wala na pong nalalaman. Kaya habang po, sabi ni Solomon, ano man ang iyong ginagawa, ngayon, ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong ano man ang ginagawa mo'y pagbuhusan mo ng iyong makakaya. So, ano man ang ginagawa mo, lahat ng lakas ay ibigay mo. Bakit? Pag dumating na ang kamatayan sa buhay mo, wala na magagawa.
wala ng pag-iisip, wala na ring pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Kung ikaw ngayon ay malakas pa at kaya mo pang hanapin ang makilala ang Panginoon, sabi ni Ecclesiastes, sabi ni Solomon, gawin mo na ngayon habang ikaw ay buhay. Dahil kapag ang tao ay namatay, wala na. Hindi po tayo naniniwala sa tinatawag na purgatorio. Dahil wala po ang binabanggit na ganun sa Biblia. Na kapag ang tao ay namatay, ipanalangin ka lang doon sa pari. At kapag ipanalangin ka, pwede ka pang makaakit sa langit. Wala pong ganon ang Biblia. Oh? So, kaya ang banal na kasulatan, pag namatay ang isang tao, wala na po siyang alaala. At wala na siyang kapangyarihang gawin ang anumang bagay na ginawa niya nung siya nabubuhay. Sapagkat siya ay wala ng pag-iisipan o pagbuhusan ng kaalaman o kalakasan. Sapagkat siya ay nasa libingan, siya ay patay. Yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. So, ating alamin yung tinatawag na kaluluwa sa Biblia. Ang kamatayan ay kabaliktaran ng paglikha. Totoo po yan. So, ating pag-aralan kung paano nilikha ng Panginoon ang tao, sapagkat dito natin malalaman kung ano yung tinatawag na kaluluwa sa Biblia. At makikita natin na ito po ang maghatid sa atin ng katotohanan. No? So, saan ba natin malalaman sa aklat ng Biblia na pasimula ng paglikha ng tao, paglikha ng Diyos sa tao? Ito po ay ating matatagpuan sa aklat ng Genesis. Ang bersikulo ay 2, kapitulo ay 2, ang bersikulo ay 7. Ito po ang teksto na magtuturo sa atin para maliwanagan tayo sa mga katotohanan at makita natin ang mga bagay ng kasinungalingan. So, sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. Makikita nyo po ang bagay nito. Ang tao ay nilalang ng Diyos sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So makikita natin dito mga kapatid, mayroong 3 elemento ang kalagayan ng isang tao. Una, alabok ng lupa. Pangalawa po ay hininga ng buhay. Alam niyo ba ang salitang hininga ng buhay? Ito po ay tinutukoy sa Biblia na tinatawag na espiritu. Spirit. Ulitin ko po, no? 3 elemento ng kalagayan ng tao. Alabok ng lupa at hininga ng buhay o espiritu. At pagkatapos nung nailagay ng hininga ng buhay, ano ang tawag ng Diyos sa tao? Ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, hindi po naglagay ang Diyos ng kaluluwa sa tao. Hindi niya nilikha sa Adan si Eva na tao at naglagay siya ng kaluluwa. Kundi, ang banal na kasulatan ay ang tao ay ang kaluluwang may buhay. So, kung ikaw ngayon nanonood o nakikinig sa pag-aaral nito na sa aking harapan, ikaw ang taong kaluluwa. Ang taong kaluluwa na buhay ay ikaw at ako ngayon. Sapagkat nung nilikha ng Panginoon ang tao mula sa alabok ng lupa, nung naporma na ito ng tao, ay anong ginawa ng Panginoon? Hiningahan niya ang iyong butas ng ilong. At nung nahiningahan niya ng butas ng ilong ng hininga ng buhay, ang naging resulta ay kaluluwang may buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, yan po mga kapatid. Hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan.
Si Adan mismo ang buhay na kaluluwa. Yan po ang tinuturo ng Biblia. Ano ang nangyari? Tanda natin. Ano ang nangyari nang namatay si Adan? Ano ang nangyari? Saan bumalik ang kanyang katawan? Sabi dito, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Tandaan natin ha? Sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. So, itong si Adan, na nilikha ng Panginoon mula sa alabok ng lupa, kapag siya ay namatay, saan siya babalik? Doon siya uuwi sa lupa. Bakit? Dahil sabi ng banal na kasulatan, ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Babalik ang tao sa pagiging alabok kapag ang isang tao ay namatay. Yan po ang tinatawag, ang itinuturo ng banal na kasulatan. Siya ay uuwi sa dati niyang kalagayan. Sapagkat ang lahat ng tao na nabubuhay sa libutan, tayong lahat ay tulad lamang tayo ng alabok. Babalik tayo ang ating buong katawan kapag namatay tayo, babalik tayo sa pagkaalabok. Okay? So, yan. Ano ang umalis sa isang tao kapag namatay siya? Dito natin ating sagutin ito, no? Kasi po, mayroon pong mga pananaw na kapag ng tao ay namatay, yun daw po yung kaluluwa o espiritu yung lalabas sa ilong o sa bibig. Ano ang umalis sa tao, isang tao kapag siya'y namatay? Ating sagutin ang katanungan na ito sapagkat ito po ay pinakamahalaga. Sabi dito, sa awit 146, verse 4, tandaan niyo po yan, no? Ang kanyang espiritu ay humihiwalay. Siya ay bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding iyon ay maglalaho ang kanyang panukala. Ano yung aalis? Ano yung hihiwalay? Na sinasabi ng banal na kasulatan? Ito po yung espiritu. Ano ba yung espiritu? Ito po yung hininga ng buhay na ibinigay ng Diyos. Saan ito ibinigay ng Diyos? Sa butas ng ilong ng tao. Yan po yung hihiwalay kapag ang isang tao ay namatay. Ang kanyang espiritu ay humihiwalay. Siya ay bumalik sa lupa. Sa araw ding iyon, pag namatay siya, ay maglalaho ang kanyang panukala. So, kung ating pong titignan mga kaibigan, mga kapatid, nung ang namatay ang ating Panginoong Jesucristo, nung siya ay nalagutan ng hininga, siya ay tumingil at sumigaw, Ama, tanggapin mo ang aking espiritu. Bakit? Ginaganon ni Jesus Christ sapagkat naniniwala siya na ang kanyang buhay na mayroon siya, ang may-ari ay ang Diyos. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid na ang ating hininga, ang ating buhay na mayroon tayo, ang Diyos po ang may hawak nito. Ito po ay aking hindi nilagay sa screen to. Babasahin ko po dito sa Job, aklat ng Job 12 verse 10. Sabi dito, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng tao. So ang Diyos ang may hawak ng buhay ng tao. Siya ang may kakayanang ipahintulot ang kamatayan o hindi. Nasa kamay ng Diyos ang hawak ng ating buhay. Sapagkat siya ang nagbigay ng buhay ng bawat tao at ang hininga ng bawat tao sa sanlibutan ito. Sabi ng aklat ng Job. Kaya nga sabi dito, sa Ecclesiastes 12 verse 7, saan uuwi ang alabok? Sabi dito, ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una. Sapagkat tayo po ay galing lamang sa alabok.
At ang diwa, makikita niyo po, ang diwa o espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ito po yung hihiwalay. Espiritu o diwa. Sa ibang salin ay hininga ng buhay. Saan pupunta? Pag namatay ang isang tao, siya po ay babalik sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay ng hininga sa atin. Alam niyo ba ang salitang hininga? Ito po ay tinatawag na oxygen sa ating katawan. Nakikita niyo po ba sa ospital, kapag mayroong isang taong naghihingalo at malapit na mamatay, ang ginagawa ng mga doktor o mga nurse, pinipilit nilang binubomba ang kanilang katawan upang bumalik ang hininga ng isang tao. Nilalagyan nila ng tubo at nilalagyan ng oxygen para yung mahirapan ng huminga, masustain ang kanyang paghinga. Subalit, kapag nawala na ang isang hangin, namatay ang isang tao. So, iyon po ay tinatawag ng espiritu. So, kapag namatay isang tao, ang katawan ay babalik sa lupa. Ang hininga o espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa tao. Ano ang nanggaling sa Diyos na siyang naging dahilan upang maging buhay na kaluluwa ang tao? Yan po ay espiritu. Ating pong pag-aralan itong nangyayari sa panahon na buhay ni Jesus Christ, ang isang dalagitang namatay. Ito po ay anak ni Jairo. Nung si Jesus Christ ay lumabas sa templo at sinundan siya ng pakaraming tao, itong si Jairo ay sinalubong siya. At gusto ni Jairo na pagalingin ang kanyang anak na may sakit. Subalit, nung lumapit kay Jesus Christ si Jairo, mayroong dumating na isang lalaki na alipin ni Jairo, nagsabi, "Huwag mo nang gambalain ang Panginoon, sapagkat ang iyong anak ay patay na." Ang iyong anak ay patay na. Subalit, sumagot si Jesus Christ, "Huwag kang matakot. Magsampalataya ka lamang, mabubuhay ang iyong anak." Subalit, alam ni Jesus Christ na patay na ang bata. At yung naghatid ng balita kay Jairo sa harapan ni Jesus Christ, alam niya na patay na ang anak ni Jairo. Subalit, pumunta pa rin si Jesus Christ doon sa bahay ni Jairo. Nung dumating siya doon sa bahay ni Jairo, ito po ang ating mababasa. Umiyak ang lahat at tinangisan siya. Subalit sinabi ni Jesus, "Huwag kayong umiyak, sapagkat siya ay hindi patay, kundi natutulog lamang." So, isa pa sa aral ng tinuturo ng Biblia ng kalagayan ng isang patay ay natutulog lamang. Kanilang pinagtatawanan siya dahil ang alam nila'y patay na ang bata. So, nagtatawanan sila. At kanilang pinagtatawanan siya dahil alam nila'y patay na ang bata. Kasi po, yung nasa lugar doon, nakaalam talaga nilang patay na ang bata. Pero ang sabi ni Jesus Christ, "Huwag kang matakot, huwag kayong umiyak, sapagkat siya ay hindi patay, kundi natutulog lamang." Kaya pumunta sa loob. Sabi dito Ayan. Sabi ito, kanilang pinagtatawanan siya dahil ang alam nila ay patay na ang bata. Subalit, paghawak niya sa kanyang kamay, ay siya'y tumawag ng nagsabi, "Bata, bumangon ka." Noong bumangon ang bata, ano ang bumalik sa bata? Sabi ito, bumalik ang kanyang espiritu at bumangon siya kaagad. At pinag-utos ni Jesus na bigyan ng makakain ang bata. So makikita natin mga kapatid, mga kaibigan, kapag namatay ang isang tao, ano ang alis? Itong espiritu hininga ng buhay. Kapag mabuhay ang isang tao, ang espiritu ang bumalik na binigay ng Diyos sa tao.
Ganon ang nangyari sa bata. Bumalik ang espiritu ng batang iyon at siya ay nabuhay. Sapagat ang espiritu ay tinatawag sa Biblia na hininga ng buhay. Kaya nga sabi dito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hininga ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwa ng buhay. So, ang tao po ay kaluluwang buhay. Hininga ng buhay. Yan. No? Hiningahan siya ng buhay. So, kaya nga po sabi ni Job sa aklat ng Job 27 verse 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin. Bakit nasabi ni Job ang kanyang buhay buo pa sa akin? Buo pa. Bakit? At ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Dahil ang buhay na ibinigay ng Diyos sa magitan ng Espiritu, nandun pa po sa kanya. Kaya buo ang kanyang buhay. Siya ay nabubuhay pa. Kapag nawala ang hininga o Espiritu, buo pa ba ang buhay ni Job? Patay siya. Huh? Kaya nga sabi niya, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin. At ang Espiritu ng Diyos ay nasa butas ng aking ilong. Saan ba ibinigay ng Diyos ang buhay kay Adan at Eva? Di po ba? Sa butas ng ilong. Hiningahan ang butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So yan po ang katotohanan na binabanggit sa Biblia. So sa Biblia po, sa salitang Hebreo, ang salitang Spirit sa salitang Hebreo ay tinatawag po ito na ruwak. Oh, tandaan nyo po ha? Ruwak po yan. So kung i-translate po natin sa tinatawag na iba't ibang mga translation ng Biblia, sa KJV Bible, ginagamit po ito na 377 times na ang ibig sabihin po ay espiritu o sa salitang ruwak o espiritu. Yo? Kung sa ibang salin po ay 117 times as wind of air o hangin. Sa 33 times as breath o hininga. O, 227 times as spirit. Yan po ay binabanggit lamang na spirit sa salitang Hebreo na ruwak. Ruwak. So, maliwanag po mga kapatid na ang banal na kasulatan na nagtuturo sa atin, ang espiritu na alis sa katawan ng isang tao, ito po'y hininga ng buhay. Hindi po tayo naniniwala ang tinatawag na mayroong espiritu na labas sa ilong ng tao at ang espiritong iyon parang usok na pagala-gala at papunta na sa langit. Yung iba naman, tinuturo nila ang espiritu, yun daw yung kaluluwa na pagala-gala papunta sa langit. Hindi po yan tinuturo ng banal na kasulatan. Ang espiritu na tinuturo ng banal na kasulatan na nasa buhay ng tao, ito yung hininga ng buhay. At ang kaluluwa na tinuturo ng Biblia, ito po yung buhay na tao. Yan po ang katotohanan na tinuturo ng banal na kasulatan. Ayan, no? So, kaya nga sabi ng Ecclesiastes 12 verse 7, ang alabok ay mauwi sa lupa na gaya ng una, at ang diwa o espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa Kanya. Yan po mga kapatid. So, kapag namatay ang isang tao, saan ba pupunta? Inililibing. Babalik siya sa pagkaalabok. At ang espiritu na ibinigay ng Diyos ay babalik sa Diyos. Ulit-ulit po nating binabanggit sapagkat yun po'y dapat nating malaman sa ating buhay. Ang espiritu na bumabalik sa Diyos ay hindi isang bagay na mayroong pag-iisip na makakaalam sa kanyang pagkatao. Sapagkat kapag ang namatay ang isang tao, wala na po siyang nalalaman. At ang espiritu, ito po yung hininga na ibinigay ng Diyos. Kapag namatay ang isang tao, ang parte ng iyong katawan ay hindi po magpapangsyon. Magpapangsyon lamang yan kapag mayroong oxygen o hangin na nagsusustain sa iyong hininga. Makikita nyo po, kapag sa ospital,
pinupos para mabuhay. Pag nawala ang kanyang hininga, patay siya. Yun po ang katotohanan sa Biblia. No? So, yan. Alam nyo ba na si Adan ay nilikha ng Diyos? Siya ay isang espiritu na nag-aantay ng katawan? Sagot, hindi po. Si Adan ay isang buhay na kaluluwa nilikha ng Diyos. Siya mismo ang kaluluwang buhay. Oh? Naging buhay na kaluluwa sa Adan, nang hiningan siya ng Diyos ng hininga ng buhay. So, ang kaluluwa, ang buhay na tao. So, gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang kalagayan ng isang tao at ang kalagayan ng hayop ay pareho silang may kalagayan. Mayroon po silang tinatawag na soul, na nipis. Oh. Ang nangahulugan na buhay na kaluluwa. Kung ang tao ay buhay na kaluluwa, gawin din po ang hayop ay tinatawag na buhay na kaluluwa. Saan po natin mababasa yan? Mababasa po natin dito sa Revelation 16 verse 2. Yan po ang katotohanan. So, 16 verse 3. So, basahin nyo na lang po sa iyong tahanan. So, atin pong ulitin ang mga katotohanan ito. Ating isisahin. Una, alabok plus espiritu equals kaluluwang buhay na kaluluwa. Yan po ang katotohanan. So, ngayon mga kapatid, mga elemento ng lupa plus hininga ng buhay equals buhay na kaluluwa. Yan po ang itinuturo ng banal na kasulatan. Ngayon, ang buhay na kaluluwa ay ang buhay na tao. So, nakikita natin na ang banal na kasulatan ay nagtuturo sa atin sa katotohanan. So, yan. Ngayon mga kapatid ko, nasaan ang mga patay ngayon? Nasaan ba sila ngayon? Totoo ba itong paniniwala na nandoon, nasa kabilang buhay? So, ang Biblia ay sasagot sa katanungan yan. Nasaan ang mga patay ngayon? Ang Biblia po ay nagsasabi, sabi dito, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. So, ang lahat ng mga patay ay nasa libingan lamang po sila. Sila po ay nasa libingan. Oh? Naghihintay po sila na makarinig ng tinig ng kanyang tinig. Ito po yung tinig ng anak ng Diyos. At anong gagawin sa mga patay? Anong gagawin sa mga patay? Sila po ay mabubuhay. Sabi dito, at magsilabas ang mga nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghatol. Lahat po ng tao na nangamatay ay mabubuhay siya. Subalit, mayroon pong binabanggit ang banal na kasulatan na dalawang klaseng pagkabuhay. May unang pagkabuhay at may pagkabuhay na ikalawa. Ano ibig sabihin? Ang gumawa ng mabuti ay sila ang unang makaranas ng unang pagkabuhay. Ang gumawa ng masama ay sila yung makaranas ng unang pagkabuhay, pero ang pagkabuhay nila sa paghatol. Subalit, sa dalawang ito, ang mauna ay ang nagsigawa ng mabuti. So, yan ang kaibigan, mga kapatid, na ang patay ay nasa libingan lamang. Sila po ay mabubuhay. Ngayon, ang tanong, mayroon na bang tao sa langit na mga patay? Totoo ba na ang tao ay nasusunod sa impyerno? Hindi po yan totoo. Wala po. No? Ang lahat ay nasa libingan lamang. No? Ano ang kanilang ginagawa? Sila po ay natutulog lamang. Ating sagutin niyo mamaya. Sabi dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mga matay, ngunit hindi nalalaman ng anumang bagay ang mga patay. Sila po ay nasa libingan. Wala po silang nalalaman. Naghihintay po sila sa pagkabuhay na magmuli. Okay? Maliwanag po. Ngayon, ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa isang taong patay na?
ang patay ay natutulog lamang. Yan po ang katotohanan itinuturo ng Biblia. Isang katunayan na binabanggit sa Old Testament, sabi ni David nung siya'y manalangin, Awit 13 verse 3, iyong buhayin at sagutin mo ako, O Panginoong kong Diyos. Liwanagan mo ang aking mga mata, baka ako'y matulog ng tulog na kamatayan. So ang kamatayan ng isang tao ay inihantulad ng banal na kasulatan na siya ay natutulog lamang. So yun po ang katotohanan. Sapagkat kapag ikaw ay tulog, wala ka na pong nalalaman. Subalit, kakaiba sa mga taong natutulog na buhay, mayroon sila pong tinatawag na pwede silang managinip. Subalit, ang patay na namatay, inihantulad ng Panginoon sa pagtulog, sapagkat sila ay makakaranas ng pagkabuhay na magmuli. Ayan. So, sabi dito, gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila ay hindi magsibangon, ni magsigising man sa kanilang pagkakatulog. So, ang mga patay ay hindi po sila magigising hanggat hindi mawala ang langit ang lupa. So, mangyayari po yan na maalis ang langit ang lupa, doon po mabubuhay ang mga patay. No? Pero ang patay na sinasabi dito ni Job ay natutulog lamang. Sila ang ni magigising man sa kanilang pagkakatulog. So ang patay ay natutulog lamang. Isang halimbawa, pinatunayan ni Jesus Christ sa kanyang pagtuturo na ang patay ay natutulog lamang. Kaya nga po ang tanong, tinuturo ba ni Jesus Christ na ang patay ay natutulog lamang? Yes. Tinuturo niya po, katulad ng ating pinag-aralan kanina na ang babaeng anak ni Jairo, sabi niya, huwag kayo umiyak. Sapagkat siya ay hindi patay, kundi natutulog lamang. Itinuturo niya. Isang katunayan pa na binabanggit sa Biblia na ang patay ay tinuturo ni Jesus Christ na natutulog lamang. Ito ay matatagpuan natin sa Juan Kapitulo 11, ang versikulo 11 hanggang 14. So, ano ang tagpo na mayroon ating makikita dito? Ito po yung kalagayan na si Lazaro ay binuhay ng ating Panginoong Kristo. Kung ikaw ay hindi pa nakakaalam sa kwento na muling binuhay ng Panginoong Kristo si Lazaro, basahin niyo po ang chapter ng Juan Kapitulo 11. Makikita niyo po ang kasaysayan dyan. So, ito po ang tala. Sabi dito sa 11, pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Tingnan niyo. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pumunta roon upang gisingin siya. Saan niya sinabi ito? Sa kanyang mga alagad. Sabi niya, ngunit ang ating kaibigan na si Lazaro natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Anong sagot ng mga alagad? Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Bakit? Ganito ang sagot ng mga alagad. Sapagkat iniisip ng mga alagad na itong si Lazaro na kanyang kaibigan ay may sakit at natutulog. At ang iniisip niya, magigising siya sa kanyang pagkatulog. Natural na pagkatulog. Kaya nga sabi nito, subalit ang sinasabi ni Jesus ay, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung bakit natulog? Subalit sinabi sa kanila ni Jesus tungkol ang pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwan ng pagtulog. So, binigyan din ng ating Panginoong Kristo na sabi niya, ang ating kaibigan na si Lazaro ay patay na. Kaya't pagkatapos ay maliwanag sinabi ni Jesus sa kanila, si Lazaro ay patay na. So ano ang tinuturo ni Jesus Christ? Si Lazaro po ay natutulog lang. Natutulog. Pero binigyan din ni Jesus Christ na si Lazaro ay totoong patay. So kaya nga po, ano ang nangyari? Kaya nang dumating si Jesus at naratan niya ang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Sa 17, nung dumating si Kristo, naratnan niya doon na si Lazaro ay 4 na araw nang
nasa libingan, patay. So, alam ba ni Jesus Christ ito? Opo, alam ni Jesus Christ yan. No? Kaya nung dumating siya doon, nung marinig ni Marta na si Jesus ay dumating, sabi dito sa 20 verse 21, nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumating, siya ay pumunta at sinalubong siya. Samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. At sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Sabi ni Marta, kung nandito ka sana, nung panahon na siya ay naghihingalo, alam ko na ikaw ay may kakayanang magpagaling na masakit. Hindi sana siya namatay. Hindi sana, buhay sana ang kapatid ko. Hindi sana siya namatay. Sabi nila ni Marta. Ano ang sagot ng Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Direktang sinabi ni Jesus Christ kay Marta, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Subalit, ang sagot ni Marta, sabi niya, sinabi ni Marta sa kanya, alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. So, itong si Marta, na tagasunod ni Kristo, naniniwala siya na ang mga patay ay muling mabubuhay. At ang lahat ng mga tao sa Biblia, paniniwala nila na sila ang mga patay ay muling mabuhay. Sapagkat ang pagkaalam ni Maria na sinabi ni Jesus Christ na muling mabuhay ang iyong kapatid, ang alam niya, ang pagkabuhay ng kanyang kapatid ay sa huling araw. Sapagkat naniniwala siya na mga patay ay muling mabubuhay. Ikaw at ako mga kapatid, dapat ito ang ating paniniwala. Huwag tayong maniniwala sa mga katang kaisipan. Ang patay ay nasa libingan lamang at natutulog lamang at sila'y naghihintay sa pagkabuhay na magmuli. Katulad ng paniniwala ni Marta. Naghihintay po sila sa pagkabuhay na magmuli. Kaya sabi ni Marta, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Subalit, pinatunayan ni Jesus Christ ang kanyang salita ng sinasabi, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Kaya po, pumunta si Jesus Christ doon sa libingan. Dinala siya doon sa libingan. At nung siya'y nasa libingan, siya po ay sumigaw ng malakas. Sabi niya, at nang masabi niya mga bagay na ito, siya ay sumigaw ng malakas na tinig na sinabi, Lazaro, lumabas ka. Ano po ang nangyari nung tinawag niya si Lazaro mula sa libingan? So makikita natin, sabi niya, Lazaro, lumabas ka. Nung tinawag ng Panginoong Jesucristo, si Lazaro lumabas mula sa libingan. Mga kapatid, mga kaibigan, ang katotohanan ito, ang halimbawang ito, na ginawa ng Panginoong Jesucristo kay Lazaro, ito po nawa ang maging halimbawa sa ating pananaw sa ating buhay. Na ang mga patay ay nasa libingan lamang. Wala pong patay nasa langit ngayon. Wala rin pong patay nasa impyerno. Kung saan si Lazaro nandoon sa libingan, doon niya tinawag. Kung totoo ang paniniwala ninyo na ang patay ay nasa langit, walang binanggit si Kristo na sinabi, Lazaro, kung ikaw ay nasa langit, bumaba ka, sapagkat narito ako. Kung si Lazaro ay nasa impyerno ngayon, Lazaro, umakyat ka. So, wala po ganong kwento. Kung saan inilibing si Lazaro, doon siya lumabas. Iyan po ang katotohanan. Alam niyo po ba, sa sulat ni Ellen G. White, kung nagbanggit lamang si Kristo sa mga patay, maaring mabuhay ang mga patay. Kaya nga po, sabi ni Ellen G. White, specific na binanggit ng Panginoon si Kristo ang pangalang Lazaro. Sapagat kung sinabi niya, lumabas ka ang mga patay, halos lahat ng mga patay mabubuhay. Ganong kapangyarihan ang tinig
ng anak ng Diyos. Sa lahat ng mga patay na sa libingan, ang bubuhay sa mga patay ay ang tinig ng anak ng Diyos. So kaya po, nabuhay si Lazaro. Binanggit niya ang pangalang Lazaro. Kung saan si Lazaro na ilibing, doon din siya lumabas. No? Yan po ang katotohanan. So, walang kwento patungkol sa ibang buhay ni Lazaro. Kung saan siya inilibing, doon siya labas. Mga kapatid ko, ang Biblia ay nagtuturo sa atin ng katotohanan na ang mga patay ay nasa libingan lamang. Ang mga patay ay walang nalalaman na anumang bagay. Ayon po sa Ecclesiastes 9 verse 5, sabi ito, hindi nalaman ng mapatay ang anumang bagay, sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Sa awit 115 verse 7, ang sabi nila, ang mga patay ay nagpupuri na sa Panginoon. Subalit ang sinasabi ng Biblia, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, sapagkat sila ay nasa libingan lamang. Ang patay ay hindi nakaalam, hindi nakalala sa Diyos. Sabi sa Psalms 6 verse 6, verse 5, wala nang magpapasalamat sa iyo sa Sheol, sabi ni David. Sapagkat ang patay ay walang nalaman, mawawala ang kanilang pag-iisip sa araw na sila ay mamatay. Ayon po sa awit 146 verse 4. So, yan po ang katotohanan na ating nalaman. Ngayon, Brother Marvin, ano naman po ang nangyari doon sa magnanakaw sa napako sa cross kasama ni Kristo? Sapagkat itong kasaysayang ito, itong kwentong ito ay halos pinaniwalaan ng karamihan na ang taong pinangakuan ni Jesus Christ ay nakasama na ni Kristo ngayon sa paraiso. Yung agad na namatay doon. Ating pong alam natin na sa kwentong ito may dalawang magnanakaw na nakapako sa bawat tagiliran ng ating Panginoon Kristo. At nung isang magnanakaw ay nagsabi, kung ikaw talaga ang Misaya, bumaba ka dyan at kami ay pati iligtas mo. Subalit yung isang magnanakaw ay nagsabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ang kasalanan, ang kaparusahan na dinanas natin, karapat-dapat lamang sa atin sapagkat ginawa natin ang mga bagay na hindi nararapat. Subalit, ang taong ito, namatay na katulad natin na walang kasalanan. Kaya sabi niya, Panginoon, kung ikaw ay maghari na Jesus, isama mo ako sa paraiso. Ano ang pangako ng Panginoon? Totoo ba na tama ang pangako ng ating Panginoon Kristo? Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ito po yung sigaw ng isang lalaki na napakong kasama ni Kristo. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ano ang tugon ng ating Panginoon Kristo? At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. So ating titignan sa ating pag-aaral ngayon, bakit nangako ang Panginoon Kristo na ngayon ay makakasamahin kita sa paraiso? Bakit? Totoo ba na si Kristo nung namatay siya, pumunta siya sa paraiso? Nakasama niya kagad yung namatay? Ano ang nangyari noong namatay si Kristo? Noong namatay si Kristo, hindi po siya dumiritso doon sa langit, sa paraiso. Saan siya napunta? Sa libingan po siya. Ngayon, kung sa libingan siya pumunta at nabuhay siya muling sa ikatlong araw at sa loob ng 40 days, nagpakita siya sa mga maraming tao. Nagsisinungaling ba ang ating Panginoong Kristo tungkol sa pangako niya sa isang tao na kasama niya namatay sa cross? So, ating
Atin pong unawain ang talatang ito sapagkat napakarami po ang naliligaw sa pag-uunawa sa talatang ito. Sinabi niya dito, sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Paano natin maipaliwanag ito? Nangako si Jesus na siya pupunta sa paraiso nung araw na iyon. Ganito ba talaga ito? Nangako siya. So ating titignan. Hindi pumunta sa langit si Jesus ng araw na siya ay mamatay. Saan siya pumunta? Inilibing siya. At pagkabuhay na magmuli. Ilang araw siya? Noong Biyernes, tinatawag ito sa Biblia na araw ng paghanda. At sa Sabado, siya ay nasa libingan. At sa araw ng Linggo, si Kristo ay lumabas sa libingan na buhay na magmuli. Hindi siya dimiritso doon sa paraiso. Matatawag ba natin na si Kristo nangako at hindi niya tinupad ang kanyang pangako? So, at nung siya nabuhay muli, nagsabi siya kay Marta, huwag mo akong hawakan sapagkat di pa ako nakapunta sa Ama. So, paano natin ipaliwanag ang tekstong ito? Kaya nga sabi ito, sinabi niya sa kanya, Jesus, huwag mo akong hipuin sabat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Tanong, nagkakamali ba si Jesus sa kanyang pangako na paparoon sila sa paraiso? So, ating unawain itong tekstong ito. So, alam nyo ba mga kaibigan, mga kapatid, ang orihinal na Biblia ay walang tinatawag na punctuation. Ano ba ibig sabihin ng punctuation? Ito yung tinatawag na pag-quit o pagbigay ng isang pangungusap para titignan yung isang talata kung ito'y kasama ba doon sa sinasalita. Punctuation. Ito'y dinagdag lamang ng mga nagsaling wika pagkatapos ng daang taon. So po, ang original na Biblia ay wala pong punctuation. Ito po ay dinagdag lamang ng mga nagsaling wika pagkatapos ng daang taon. So ating pong alamin. Sa original na Greek Bible ay walang tinatawag na tuldok. Yan ay nilagay lamang noong mga naglimbag sa salitang English. So ating alamin, ating titignan itong versikulong ito. At nang si Jesus, and Jesus said to him, surely I say to you, today you will be me in the paradise. So makikita natin ito mga kapatid, today you will be with me in paradise. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ang pangako ng Panginoon ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Ating titignan mga kapatid, ilipat natin yung quit. Ayan. So, makikita natin ang pangungusap na ito kung ang pangako ng Panginoon ay ngayon ba o sa second coming. Sabi ito, and Jesus said to him, surely and say to you, today you will be with me in the paradise. Ang katotohanan ng sinasabi ko ngayon, itong pangako ngayon, ikaw ay dadalhin ko sa paraiso. Kailan dadalhin sa paraiso ang mga taong maliligtas? Sa pagbalik pa lamang ng Panginoon Kristo. Kaya po, ang pangako ng Panginoon ay tiyak sa Kanya. Subalit, ang pagpunta sa paraiso ay hindi po nung time na mamatay silang dalawa sa cross. Sapagkat ang pagpunta natin sa langit, mayroon pong tinatawag na second coming, pagkabuhay na magmuli sa mga patay. So yan po mga kapatid, wala pa po, hindi po pumunta yung lalaking ito doon sa paraiso. Ang pangako ni Kristo sa pagkasama sa paraiso ay ang pangako ng kanyang muling pagbabalik. Yan po ang katotohanan. So, makita natin, sapagkat ang Panginoon din ang babang mula sa langit
na may isang sigaw, may tinig ang aranghel, at may pakakang ng Diyos, at ang namamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay muli. Ito po, mga kapatid, sa unang Tesalonica 4:16. Yan po ang pangako ng Panginoon Hesukristo. Lahat ng nangamatay kay Kristo ay sila po ay makakaranas ng unang pagkabuhay na magmuli. So, yan po mga kapatid. So, kung magkagayoy, tayong nabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. So, makikita natin dito ang kadugtong ng talata ng unang Tesalonica 4:16-17. Ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig na arkanghel, at may pakakang ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo, sila ang makakaranas ng unang pagkabuhay na magmuli. Kung tayo'y nabubuhay na titira, kung ikaw ngayon ay buhay na titira, at ibinigay mo ang iyong buhay sa ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban, sa magitan ng kanyang kautusan. Naghintay ka sa kanyang pagdating, at hindi ka na dumanas ng kamatayan. Ito ang maranasan. Sabi dito, kung magkagayon tayong nabubuhay na titira. Kung buhay tayong natitira pagdating ng Panginoon, sabi niya, ay agawing kasama nila. Sino yung nila? Yung bubuhay ng Panginoon na sa libingan. At pagkatapos ay, agawin kasama nila sa mga alapap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y, sa Panginoon tayo magpakailanman. So yan po ang pangako ng Panginoon sa kanyang pagdating. Lahat po na nasa libingan na kay Kristo, sila po ang makaranas ng unang pagkabuhay na magmuli. So ang pangako ng Panginoon doon sa isang lalaking nasa kamatayan ng cross ay ang pangakong yun magaganap lamang sa kanyang pagbabalik. No? Yan. So lahat ng nasa libingan na nangamatay na kay Kristo, sila po ay bubuhay ng Panginoon sa kanyang pagdating. So ang katotohanan ito nawa ay maghatid sa atin para maglingkod at manampalataya sa ating Panginoon. Maliwanag po ang ating pinag-aralan ang kalagayan ng mga patay at ng mga bagay na ating nakikita ngayon. Maliwanag po ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mga patay. Ang patay ay natutulog lamang. Ang espiritu ay ang hininga ng Diyos. Kapag namatay ang isang tao, babalik ang kanyang paglupa sa katawan. Ang tinatawag na kaluluwa sa Biblia ay ang taong buhay. So, yan po ang kapatid. Ang lahat ng kaluluwa ay mamatay, sapagkat ang kaluluwa ay ang buhay na tao. So, maraming salamat po sa panahon na ipinagkaloob nyo. Tayo po ay manalangin sa ating pagtatapos. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa katotohanan na ipinalam mo sa bawat isa sa amin, na ito, Panginoon, maghatid sa amin na magkaroon kami, Panginoon, ng isang pananampalataya na ayon po sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga salitang ito na magbago sa aming buhay sa pananaw tungkol sa kalagayan ng mga patay. At alam namin, Panginoon, na ang mga patay ay muling bubuhayin sa iyong pagdating. O Diyos, ihanda mo ang aming isipan at puso na maghanda kami, Panginoon, sa aming buhay upang ihanda namin ang aming buhay, Panginoon, sa pagsalubong sa iyo. Salamat, O Diyos, sa pagdinig sa aming panalangin. Pinasalamatan namin ng lahat sa pangalan ni Hesukristo, ang aming tagapagligtas. Amen.